Nagsimula ang tensyon sa kanlurang dagat ng Pilipinas mula sa isang guhit sa mapangang dagat. Kinalatkat ng Sina ang isang higanteng oil rig papasok sa karagatang sakop ng soberanya ng Pilipinas kasama ang isang eskortang pulutong ng mga barkong pandigma, mga misil pananggalang at mga sistemang electronic jamming. Naniniwala sila na sa simpleng paktayong bakal sa ilalim ng dagat magbabago ang balanse, ngunit hindi umatras ang Pilipinas. Sa loop ng command room sa barkong pandigmang Pilipinas ang radar ay namumulang parang mamatang isang maninilang hayop. Ang utos na lumaban ay ipinasa sa bawat kompartimento. Ang mamisil na exocet ay nakalok sa target, ang mga kanyon ng dagat ay umikot. Ang ma-reconnaissance UAV ay lumipat sa kalangitan ng gabi. Ang hangin ay humahaginit na parang talim sa ibabaw ng dagat. Ang dalawang puwersa ay naglapit. Nang walang negosasyon, walang babalatanging ang tunong ng bakal na humihigpit. Ang ugong ng makina at ang apoy na naghahandang pumunit sa kadiliman. Nagsimula na ang kontra-atake. Nakadetect ang radar sa baybayin. Pilipinas ngang isang dipangkaraniwang signal, isang serye nga mamababagal na paggalaw sa ibabaw ngang tubig sa timok silangang direksyon ng kalayaan. Mabilis na tinukoy nga tekniko ang lugar na kinukumpirma na hindi ito isang sibilyang barko. Ipinakita ngang larawan mula sa satellite ang isang higanteng bakal na ibinababa sa tubig na papaligiran ngang maraming barkong eskorta na may watawat ng Sina. Malinaw na itinalang ang electronic map ang lokasyon na malalim sa loop ngang exclusive economic zone ng Pilipinas, humigit kumulang 80 km mula sa baybayin. Isang agarang ulat ang ipinadala sa puno ng utos ng hukbong dagat. Walang masirena ng alarma, tanging maikling utos. Buksan ang naka-encrypt na channel, kumpirmahin ang target, unahin ang ebidensya mula sa larawan. Mula sa kubierta ng isang patrol boat ng Pilipinas, isang tripulante ang nakmamasid gamit ang long-range na larga vista sa ilalim ng bukang liwewe. Ang kulay abo na rig ay nakatayo na ang pangunahing balangkas. Ang makrane ay naglilipat na mabakal na lalayan pababa sa kubierta. Sa tabi nito ay tatlong barkong eskorta na may bahagyang nakatutok na makanyon. Kinumpirma ng intelihensya ng hukbong dagat na ito ay isang illegal na paglalagay ng oil rig ng Sina na posibleng may layuning mag-explore ng langis at gas o militarisahin ang lugar. Nakutos ang puno ng utos na palakasin ang presensya. Magpadala ng reconnaissance UAV, dalawang barko ng tanot baybayin at isang barkong pandigma na lumapit sa lugar. Ang unit ay pumunta sa posisyon, panatilihin ang komunikasyon sa short frequency channel. Nagsimulang lumitaw ang interference sa frequency. Ang linya ng komunikasyon sa pagitan ng patrol boat at ng command center ay naging putol-putol. Natukoyng technical team ang pinakmumulan ng jamming mula sa isang barkong eskortangang Sina. Pinagana ng Pilipinas ang aktibong counter-jamming model na ibalik ang signal at ipinasa ang datos sa internasyonal na sistema ng pagsubaybay. Kasabay nito isang Naval Special Operations Team ang nagsimulang magplano ng isang lihim na paglapit upang kumuha ng malapitang na larawan ng rig. Alam ngang lahat na sa isang maling desisyon ang lahat ay maaring mauwi sa armadong tunggalian. Sa linyang radyo, ang barkong tanot baybayin ng Pilipinas ay nagbigay ng babala sa tatlong wika. Ang lugar na ito ay nasa ilalim ng soberanya ng Pilipinas, hinihiling na itigil ang lahat ng aktibidad at umalis sa karagatan. Bilang tugon na natiling tahimik ang panik ngang Sina, pinalakas lamang ang makina at nagpatuloy sa pag-ayos ng rig. Sa loop ngang command bridge na natiling kalmado ang nga opisyal na Pilipino, pinapanatili ang isang matata, hindi nakpapakitang galit na boses. Alam nila na bawat segundo ngang paghihintay ay bahagi ngang isang taktika ng pagtitiis at pagpigil, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil ayaw nilang maksimula ang digmaan sa kanilang sariling karagatan. Mula sa kubierta ngang barkong pandigma ngang Pilipinas, isang UAV ang muling lumipat. Malinaw ang larawang ipinadala. Sa ibabaw ngang rig, ang mga manggagawa ay naktatayo ngang isang mataas na poste ngang antena, posibleng para sa long-range na komunikasyon. Ang datos ay naitala bilang ebidensya ngang paglabak sa soberanya. Ang tensyon sa control room ay parang isang mahigpit na kawat na bakal. Hindi gaanong nagsasalita. Ang mga opisyal nakatitig lamang sila sa mga screen, naghihintay nga huling utos.
At sa pinakamataas na antas ng pamunuan, handa na ang isang piling plano ng kontra-atake. Isang kontroladong tugon upang kumpirmahin na ang kanlurang dagat ng Pilipinas ay hindi kailanman magiging isang bakanteng lugar na maaring basta-bastang apakan ng iba. Pagkatapos ng higit sa 4 na oras ng tuloy-tuloy na pagsubaybay, kinumpirma ng pinakabagong nga imahe ng satellite na natapos na ang panik ng Sina ang pag-ayos ng illegal na rig sa ilalim ng dagat. 3 barkong eskorta ang gumalaw sa isang V formation na lumilika ng isang protective perimeter na may radius na 5 km sa paligid ng lugar. Ang mabarko ngang tanod baybayin ng Pilipinas ay lumipat sa high alert mode, pinapanatili ang isang fan formation habang nagre-record ng video at nagbibigay ng malegal na babala. Ang hangin sa command center ay parang siksik. Bawat utos na ipinadala sa naka-encrypt na frequency ay maikli at tiyak. Ang pakiramdam ng pag-abang sa isang aksyon na lalampas sa linya ay lumalaki sa bawat minuto. Biglang binuksan ng barkong eskorta ng Sina ang navigation radar nito na patuloy na nag-scan sa lugar kung saan naroon ang barko ng Pilipinas. Naitala ng electronic warning system ng Pilipinas ang signal ng radar illumination na katumbas ng isang target locking action. Inutusan ng punong utos ang lahat ng barko na lumipat sa defensive formation ay activate ang ECM electronic countermeasures laban sa peglock at panatilihin ang direksyon palapit sa rig. Isang medium range na UAV ang ipinadala sa taas na 600 meter na direktang next stream ng imahe pabalik sa command center. Sa frame, ang bawat alon ay kumikinang sa ilalim ng matinding sikat ng araw habang ang tripulanteng Pilipino ay nakatutok ang mata sa target. Nak-deploy ang panig ng Sina ng mga high-speed boat na gumagalaw upang putulin ang formasyon ng Pilipinas bilang peg pressure. Nakaroon ng bahagyang banggaan, nagasgasan ang katawan ng barko ng Pilipinas at tumalsik ang tubig dagat sa kubierta. Ang utos mula sa command center ay umaling-awngaw. Panatilihin ang posisyon, huwag magpaputok, ay record ang lahat ng imahe. Lahat ng kamera ay naka-on sa high resolution na nakasave ng sabay-sabay sa backup system. Sa loop ng bridge walang nagsasalita. Naintindihan ng lahat na kung itutulak pa ng kalaban, hindi na ito isang banta kundi isang tunay na armadong engkwentro. Ang kagawaran ng tanggulang pambansa ng Pilipinas ay naglabas ng isang panloop na direktiba na nagpapahintulot sa puwersa ng hukbong dagat na aktibong tumugon kung direktang atakehin. Inayos ng barkong pandigma ng Pilipinas ang anggulo ng pagpapaputok. Ang mga Exocet anti-ship missiles ay inilagay sa ready status. Lahat ng target ay nakalok sa warning mode, hindi pa sa attack mode. Sa linyang radyo, ang huling babala ay ipinadala. Kung hindi ninyo alisin ang rig, mapipilitan ang Pilipinas na kumilos. Ang masalita ay mababa, maikli at malamig. Ang dagat ay nanatiling tahimik, ngunit alam lahat nasa isang putok lang ng kanyon ang buong lugar na ito ay magiging isang larangan ng digmaan. Bigla isang liwanag ang kumislap mula sa silangan. Isang defensive artillery cell mula sa barkong eskorta ng Sina ang bumaksak sa dagat nga 400 meter mula sa barko ng Pilipinas. Sa loob ng command room, hindi agad nanawagan ng ganti ang opisyal ng Pilipinas. Nagulat sila, kinumpirma ang direksyon ng bala, nilok ang data ng coordinates at ipinadala ito sa mas mataas na pamunuan. Ang boses ng commander ay matatak sa sistema, kalmadong itinatala ang lahat. Lumampas na sila sa linya at sa sandaling iyon ang operasyon ng kontra-atake ay pinagana. Hindi upang mang-provoke kundi upang ipagtanggol ang soberanya na hayagang nilabag sa liwanag ng araw. Sa gitna ng matinding sikat na araw, ang mga alon ay humahampas sa gilid ng barko ng Pilipinas na tila nagpapaalala na ang bagyo ay hindi pa dumarating, ngunit hindi na rin malayo. Sa control room ng Southern Maritime Command, ang mga satellite screen ay patuloy na nag-update ng mga di pangkaraniwang signal. Isang naka-encrypt na data packet ang ipinadala mula sa isang international na monitoring station sa Singapore. Naitala ng makomersyal na satellite system ang electronic interference na nakmumula sa isang kakaibang aparato na nakakabit sa rig ng Sina. Ang frequency na ipinapadala ay hindi kabilang sa anumang sistema ng pagmimina ng langis. Ito ay kabilang sa isang espesyal na uri ng military wave na ginagamit para sa paggabay at pagkolekta ng intelihensya. Ang cyber response team ng Pilipinas ay nakpatakbo ng isang decryption program
Ang malinya ng data ay muling lumitaw sa screen na may kahalong malinya ng utos na naglalaman ng GPS codes ng rehiyon ng gitnang dagat. Malamig na nagutos ang commander. Ihiwalay ang buong frequency band lumipat sa independenteng pagsusuri. Sa likod ngang salamin ang tekniko na nakasuot ng kulay abo na uniforma ang liwanag mula sa mga screen ay sumasalamin sa kanilang matensyonadong mukha. Isang ulat ang device na ito ay hindi lang tumatanggap nga alon naglalabas din ito ngang magapabalik na pulso posibleng nag-scan ngang ating radar network. Sa madilim na silid sa command ship ang electronic map ay napuno ng mga kumikislap na ilaw. Ang linya na naguugnay sa rig at sa tatlong barkong eskorta ay bumubuo ng isang network tulad ng isang nerve system na nagpapadala ng data palabas. Napapasyahan ng Naval Intelligence Team na ginagamit ng SINA ang rig bilang isang istasyon ng pakolekta ng signal ng radar na may kakayahang suriin ang aktibidad ng hukbong dagat ng Pilipinas sa kahabaan ng baybayin. Ang ulat ay pinadala sa Maynila sa loob lamang ni 9 minuto. Ang bilis na pagproseso ay nakakakapos ng hininga. Nagsimulang magpadala ang panik ng SINA ng malakas na jamming signal sa Open Information Channel. Ang mga sibilyang barko sa lugar ay nawalan ng komunikasyon. Ang radar ng mamangingisda ay nakpakita ng puting ingay. Agad na nakpadala ang Pilipinas ng isang reconnaissance UAV na lumipat ng mataas kumukuha ng infrared na imahe ng buong lugar na kinukumpirma na ang pinakmumulan ng signal ay nasa ilalim mismo ng rig. Isang espesyal na utos ang ibinigay, ihanda ang electronic warfare team, unahing patayin ang aparato bago ito umatake sa dataeng militar. Sa comment screen ang dagat sa kanlurang dagat ng Pilipinas ay nagsimulang dumilim, ang ulap ay kumapal. Isang tropikal na ulan ang nabubuo na tumatakip sa buong lugar ng rig. Sa ganitong kondisyon humina ang optical signal, isang pakakataon para sa isang mas tahimik na pagkilos. Isang maliit na grupo mula sa barkong pandigmangang Pilipinas ang nagsimulang maghanda na umalis sa barko dala ang portable jamming device at infrared camera. Sa gitna ng ugong ng gaalon ang huling utos ay umalingaw-ngaw, huwag magpaputok, huwag magpadetek, kunin ang lahat ng data at bumalik. Bago ang tunay na bagyo ang gabingang, intelihensya ay nagsimula nang bumalot sa ibabaw ng dagat. Bumuhos ang malakas na ulan, ang kanlurang dagat ng Pilipinas ay lumubog sa isang makapal na tabing ng tubig na parang hamok. Sa command ship ng Pilipinas, ang makasignal light ay lumipat sa red light mode na binabawasan ang posibilidad na matuklasan. Ang opisyal sa control room ay yumuko ng malapit sa mga screen. Sinusubaybayan ang bawat maliit na kumikislap na signal sa electronic map. Mula sa timok kanluran ang electronic warfare team ay gumagalaw gamit ang rubber boat na nakatago sa ilalim ng mga alon na umaabot sa 2 metro ang taas, na sa 300 metro na lang ang layo mula sa rig. Biglang humina ang ulan, humupa ang hangin at naging mas patak ang ibabaw ng dagat. Mula sa malayo ang mapang industriyang ilaw sa rig ng SINA ay sumina pababa sa mahaligi ng matingkat na dilaw na liwanag na sumasalamin sa ibabaw ng tubig na parang libu-libong matalim na bakal. Binagalan ng Special Operations Team ng Pilipinas ang bilis, sabay-sabay na pinatay ang lahat ng radio signals, pinanatili lamang ang tahimik na naka-encrypt na channel. Ang commander ay marahang sumunyas gamit ang kamay, ang buong team ay kumalat sa isang arko na formasyon, bawat isa ay may dalang portable jamming device na tumitimbang ng halos 4 kg. Ang radar ngang barkong eskorta ngang SINA ay nakscan sa lugar ngang tubig, ngunit dahil sa ingay ngang ulan at hangin ang signal na bumalik ay na-distort. Sinamantala ang pagkakataong iyon, ang UAV ng Pilipinas ay lumipat sa taas na 600 meter, nire-record ang maimahe ng buong lugar. Sa malamig na tingin ng UAV operator, ang rig ay lumitaw bilang isang higanteng bakal na blok. Sa pagitan ng mga antas ng balangkas ay may maitim na kahon na pinaghihinalaang military data transmitter at receiver. Isang maikling ulat ang ipinadala pabalik sa command ship. Target kumpirmado, pahintulot na magpatuloy. Sa kubierta ng barko ang puno ang utos ay nagbigay ng senyas gamit ang isang maikling audio code. 3 mababang beep na nangahulugang magsimula. Agad-agad inihulok ng Special Operations Team ng Pilipinas ang mga jamming device sa tubig. Sa ilalim nga titanium casing ang maliliit na antena ay lumabas, nagpapadala nga low frequency pulse na pumutol sa military wavelength na kasalukuyang aktibo.
Ang nga screen sa control room ngang panik ngang sina ay kumurap-kurap ng sunod-sunod bago biglang namatay. Sa sandaling iyon, ang lahat ng radar sa paligid ng rig ay pansamantalang nabulag. Isang kidlat ang kumislap sa abot tanaw na sinundan ng malakas na kulok. Ginamit ng Special Operations Team ang natural na liwanag na iyon upang makalapit sa rig. Hindi sila nagsasalita, hindi humihinga ng malakas, tanging ang tunog ng tubig na humahawi sa gilid ng bangka. Ang nangunguna ay may SWAT na infrared goggles na tinutukoy ang lokasyon ng pangunahing antena. Mula sa kubiertangang barko ngang Pilipinas, ang extreme zoom camera ay nakatutok na huhuli ang eksena ngang maaninong gumagalaw sa ulan. Muling lumakas ang hangin, ang ulan ay humahampas ng pahiga sa ibabaw ng dagat. Natapos ngang Special Operations Team ang unang yukto matagumpay na na-install ang isang wave recording device sa poste ngang antena sa silangang bahagi ngang. Umatras sila sa ilalim ng tubig, dala ang lahat ng naka-backup na data. Sa control room ng command ship, ang screen ay nakulat na data reception complete. Walang umimik, tanging ang tunog ng hangin na humahaginit sa pader ng barko. Opisyal na nagsimula ang operasyon. Ang kalangitan sa kanlurang dagat ng Pilipinas ay nagliwanag sa kislap ng kidlat. Ang malakas na ulan ay katatapos lang nag-iwan ng makakapal at maitim na ulap na parang bakal. Mula sa malayo na itala ng radar ng Pilipinas ang tatlong barkong eskorta ngang sina na mabilis na gumagalaw patungo sa rig. Ang formasyon ay humigpit, ang signal ng labanan ay na-activate. Sa command room, ang mga opisyal ng Pilipinas ay agad na lumipat sa Defense Level 1. Lahat ng sistema ng armas ay nakakarga, ang ma-exocet launcher ay inalis sa safety lock. Ang reconnaissance UAV ng Pilipinas ay lumipad sa taas na 800 meters, nagpapadala ng live na imahe pabalik sa command center. Ang tatlong barko ng Sina ay nagbukas ng high power radar. Ang kislap mula sa antena ay naksken sa ibabaw ngang dagat, lumilika ngang guhit ng liwanag na parang matalim ngang kutsilyo. Ang utos ay ibinigay ng maikli maghanda para sa kontra-atake ayon sa Plan 3. Sa ibaba ni kubyerta muling sinuri ng mga tekniko ang fire control system, kinukumpirma ang coordinates at bilis ng hangin. Walang nagsasalita, tanging ang tunok ng ventilador at ang mahinang huningang kuryente sa malamig na espasyo. Isang liwanag ang kumislap. Ang panik ngang Sina ang unang nagpaputok. Dalawang artillery shells ang bumaksak nga 500 meter mula sa barko ngang Pilipinas, lumilihang ang malalaking haligi ngang tubig. Agad na nakbago ngang direksyon ang barkong pandigma ngang Pilipinas, nakpakawala ngang mga thermal decoy upang linlangin ang radar ngang kalaban. Samantala ang electronic warfare system ngang Pilipinas ay naglabas ng malakas na jamming pulse na pumuputol sa target locking signal ng kalaban. Ang barkong Pandigma NG Pilipinas na may numerong 18 ay nakatanggap NG utos na umatake. Dalawang Exocet missiles ang humiwalay sa launcher, lumipat ng pahilis sa ibabaw ng tubig, nag-iwan ng dalawang asul na guhit ng liwanag na parang dalawang bakal na palaso. Naitala ng radar ang unang paktama. Isang misil ang tumama sa likurang bahagi ngang barkong eskorta ngang Sina na nakdulot ng malaking sunok. Ang usok ay umabot ng ilang 10 metro ang taas. Ang pangalawa ay tumama sa gitnang bahagi. Ang pagsabok ay lumikang ang isang shockwave na kumalat sa halos 1 kilometer. Tumugon ang panig ng Sina gamit ang mga medium-range missiles na lumilipat sa mababang altitude. Ang trajectory ay kumukurba ayon sa hangin. Ang sistema ng anti-aircraft defense ng Pilipinas ay sunod-sunod na nakpaputok ng dandang bala na gumuguhit ng liwanag sa kalangitan ng gabi. Isang misil nga kalaban ang natamaan, sumabok sa himpapawid sa isang nagliliyap na pulang bola. Ang gabi sa dagat ay nagliwanag dahil sa sunod-sunod na pagsabog. Ang tunong ng bakal ay umaling-aungaw sa buong ibabaw ng tubig. Pinanatili ng barko ng Pilipinas ang kanilang formasyon, nakpatuloy sa pagpapaputok ng suppressive fire at pagalaw sa paligid ng lugar ng rig. Ang utos mula sa puno, ang utos ay umaling-aungaw. Sa radyo panatilihin ang distansya, ILOC. Ang pangalawang target kumilos ayon sa Plan B. Narikot ng UAV ang eksena ng isang barkong Sina na tumatagilid ng husto itim na usok ang bumubulwak mula sa likurang bahagi. Sa ilalim ng kubyerta ng barko ng Pilipinas, ang pulang ilaw nga babala ay sumasalamin sa mga malamig na mukha. Tumila ang ulan, ngunit ang hangin
ay nanatiling mabigat sa amoy ng usok at nasusunog na langis. Ang ibabaw ng kalurang dagat ng Pilipinas ay nabalot sa isang mapulang kulay na sumasalamin mula sa manatitirang apoy na unti-unting namamatay sa ibabaw ng tubig. Sa radar screen ng Pilipinas, ang mga signal mula sa dalawang natitirang barko ng Sina ay gumagalaw pa rin ngunit mabagal at wala sa direksyon. Tila ang kanilang navigation system ay malubhang na pinsala. Mula sa hilaga, isang kakaibang signal ang lumitaw. 3 mabilis na target ang papalapit sa lugar ng rig. Ipinakita ng pagsusuri sa trajectory na ito ay 3 Type 22 missile boats ng China, maliit, mabilis at armado ng 30mm cannons. Agad na inilipat ng puno ng utos ng Pilipinas ang buong fleet sa full alert status. Inutusan ang reconnaissance UAV na ilipat ang anggulo ng kamera sa hilaga habang muling pinapagana ang lahat ng aircraft systems. Nagbago ang direksyon ng hangin na hawi, ang ngaulap at mas naging malinaw ang ibabaw ng dagat sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan. Ipinadala ng UAV ang imahan ng 3 missile boats ng Sina na nakaayos sa isang arrowhead attack formation, handa na ang pampasabog sa barkong pandigma ng Pilipinas. Ang utos na tumugon ay ibinigay. Buksan ang anti-aircraft missile systems, huwag silang hayaang makalapit sa loop ng 10 kilometer. Ang mga anti-aircraft cannons ay tumas, ang mga targeting lights ay kumikislap sa madilim na dagat. Umalingaw-ngaw ang tunog ng alarma. 3 missiles mula sa hilaga ang humaginit sa himpapawid, lumilihan ng puting maguhit na pumunit sa kalangitan. Sabay-sabay na nakpaputok ang anti-aircraft cannons ng Pilipinas, gumuguhit ng mga pulang linya ng bala. Isang misil ang napigilan sa tamang oras, sumabog sa gitna ng himpapawid. Ang managliliyap na piraso ay bumaksak na parang ulan. Ang 2 natira ay dumaan lamang, bumaksak sa dagat at sumabog malapit sa rig, lumilikang ang nga haligi ng tubig na may taas na ilang 10 metro. Ang ganti ay pinakawalan. Ang barkong pandikmangang Pilipinas ay nakpakawalan ang 2 Exocet missiles patungo sa hilaga. Ang misil ay lumipat ng malapit sa ibabawang tubig, sumusunod sa kurbada ng mga alon. Isa ang tumama sa kanang baging barkong kalaban, sumabok ng maliwanag at pinatalsik ang buong radar tower. Ang pangalawa ay tumama sa katawan ng pangalawang barko. Ang pagsabok ay pumunit sa bakal na katawan, nilamon ng apoy ang barko sa loob ng ilang segundo. Ang pangatlong barkong Sina ay lumihis ang direksyon, sinusubukang tumakas mula sa lugar ng labanan. Ngunit nalok ng UAV ng Pilipinas ang coordinates. Isang anti-ship missile mula sa barkong pandigma sa kanluran. Ang pinakawalan ang trajectory ay diretso at mababa. Ilang segundo pagkatapos, isang asul na kislap ang pumunit sa kadiliman. Ang barko ay natamaan, tumagilit ng husto sa kanan at anti-anting lumubog sa makapal na itim na usok. Ang ibabaw nagat ay bumalik sa katahimikan. Ang manipis na usok ay umaakyat pa rin mula sa tubig kung saan ang rig ay dating nagpapadala ng signal. Sa control room, tinanggal ng opisyal ng Pilipinas ang kanyang headset. Ang kanyang tingin ay seryoso. Walang nagdiriwang dahil naintindihan nila na ito ay kalahati pa lamang ng laban. Ang sitwasyon ay kababalik lamang, ngunit ang hinaharap ay isang mahabang gabi pa rin na puno nga magapagsubok. Ang kalangitan sa silangan ay nagsimulang bahagyang lumiwanag, ang buwan ay nagtatago sa likod ng manipis na ulap. Ang mga alon ay dahan-dahan at malalim na humahampas na tila pinipigilan ang dayandang laban na nakatatapos lang. Sa battle map ng Pilipinas, ang lugar sa paligid ng rig ay minarkahan bilang pansamantalang kontrolado, ngunit ang sitwasyon ay hindi pa tapos. Ang signal mula sa satellite ay naulat ng paggalaw ng makwersa mula sa base ng hukbong dagat ng Sina malapit sa Hainan Island ay tumataas. Ang larangan ng digmaan ay nagpapakita ng mga senyales ng paglawak. Isang ulat militar ang ipinadala. 2 malalaking destroyer ng Sina ang umaalis sa daungan diretso sa timog. Ang kanilang average na bilis ay umabot sa 30 knots na may kasamang nga helicopter na nagbabantay sa itaas. Malinaw na naiintindihan ng puno ng utos ng Pilipinas na kung darating ang dagdag na puwersa ng kalaban sa lugar, ang labanan ay lilipat mula sa isang limitadong engkwentro patungo sa isang malakihang naval conflict. Agad-agad ang utos ay ipinasa palawakin
Ang radius ng pagsubaybay ng radar sa buong kahabaan ng dagat mula sa kalayaan hanggang sa karagatan malapit sa Palawan. Ang mga ground-based radar system sa baybayin ay nakadetect ng karagdagang masignal ng tatlong malalaking unmanned aerial vehicles UAVs na lumilipat sa taas na higit sa 2,000 meter. Sila ay gumagalaw sa isang tuwid na linya paralel sa linya ng paghahati. Agad na nak-set up ang Electronic Warfare Team ng Pilipinas ng isang mixed frequency jamming grid na pinipigilan ang UAV ng kalaban na makakuha ng thermal images ng battlefield. Sa comment screen, isang information specialist ang nakulat nagbabago ang frequency band ang kalaban. Sinusubukan nilang lampasan ang jamming wall. Walang sumagot. Lahat ay nakatutok sa pagsubaybay na parang nakabang ng isang sorpresang atake. Sa dagat ang barkong pandigmangang Pilipinas na may numerong 20 ay inutusan na gumalaw ng mas malalim pa sa hilaga na lumilikhangang pangalawang barrier ring. Sa kubierta muling sinuri ng matripulante ang bawat modulo ng anti-aircraft cannon at ang anti-ship system. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan ang bawat life jacket ay sumasalamin ng isang mapurol na pilak na liwanag. Ang alon ay malakas na humahampas sa gilid ngunit pinanatili ng formasyon ang distansya tulad ng nga bakal na anino na dumudulas sa madilim at tahimik na dagat. Mula sa kaluran na italan ng signal ng satellite ang isang kakaibang uri ng barko maliit mabilis walang pakakakilanlan. Ipinakita ng panghambing profile na ito ay maaring isang Naval Special Operations Boat kang sina isang uri na ginagamit para sa palihim na paglapit at lihim na pagland. Agad na lumipat ang puno ng utos ng Pilipinas sa isang multi-layered defense plan. Ang puwersang pandagat na Special Operations ng Pilipinas ay inutusan na maghanda na umalis sa barko na naktatatag ng isang close-range na linyang depensa sa paligid ng rig. Nagbago ang direksyon ng hangin, ang hamok ay lumilipat malapit sa ibabaw ng dagat, bahagyang nabawasan ang visibility. Ang maanino ng mga barko ng Pilipinas ay dahan-dahang dumudulas, walang ilaw, walang sirena, walang bukas na komunikasyon, tanging ang matatag at malamig na tunong dagat. Isang bagong larangan ng digmaan ang nabuo. Mas malawak, mas malalim at mas mahirap hulaan kaysa sa anumang oras bago iyon. Ang hamok sa dagat ay kumapal, dumadaloy malapit sa ibabaw ng tubig na parang isang malamig na tela. Ang visibility ay lubhang nabawasan. Sa command ship ng Pilipinas, ang nga ilaw sa control room ay ibinaba sa pinakamababa. Lahat ng mga screen ay gumagana sa low brightness mode, iniwasan ang anumang refleksyon sa labas. Bawat utos ay ipinapadala sa pamamagitan ng naka-encrypt na channel, walang anumang sobrang ingay. Naulat ang Electronic Reconnaissance Team, ang sistema ng komunikasyon ng barko ng Sina ay nagsisimulang magpakita ng mas senyales ng jamming at kawalan ng katatagan. Ang data packet na ipinapadala ay napuputol. Tila ang jamming at signal receiving device na ikinabit ng Special Operations Force ng Pilipinas SARIG ay gumagana. Ang signal mula sa rig patungo sa mga barkong eskorta ng kalaban ay naging mga putol-putol na linya tulad ng maalon ng radyo na nababali sa himpapawid. Sa kubyerta ng isang barko ng Sina, ang mapanlop na signal ng babala ay patuloy na umilaw. Ang masundalong nakaduty ay tumatakbo sa kahabaan ng madulas na bakal na pasilyo, sinusubukang i-restart ang central radar module. Ngunit ang mga parameter na ipinapakita ay mali lahat. Ang sistema ay wala ng kakayahang maklok ng target mula sa malayo. Ang barko ay umaasa na lamang sa optical observation, isang malaking dehado sa isang gabing may hamog. Nakatanggap ng kumpirmasyon ang puno ng utos ng Pilipinas. Ang tactical command system ng kalaban ay naputol. Agad-agad ang utos na lumipat sa static pressure tactic ay ibinigay. Panatilihin ang formasyon, panatilihin ang blokade, huwag umatake ng sunod-sunod ngunit higpitan ang bawat layer. Ang mabarko ng Pilipinas ay gumalaw sa isang arko na pattern, pinapanatili ang distansya na 7 hanggang 10 kilometer, sapat lang upang maiwasan ang paglapit ngunit laging handang gumanti kung aatakehin. Sarik ang mapang industriyang ilaw ay kumikislap, minsan maliwanag, minsan madilim. Ilang ma-auxiliary system ang nagsimulang mamatay dahil sa pakawalangang koordinasyon ng signal mula sa mga barkong eskorta. Ang mataong naroon ay maari lamang makmasid, hindi alam kung ano ang nangyayari sa labas ng madilim na tubig. Ang buong rig ay parang isang nawawalang blok ng bakal, hindi na ganap na konektado sa kanyang protective formation.
Isang Type 22 missile boat ng Sina ang sumubok na pumasok sa loob ng 3 km radius upang suriin at ibalik ang signal. Ngunit natukoy ito ng sensor system ng Pilipinas. Agad-agad 3 infrared targeting lights mula sa barkong Pilipinas ang direktang tumutok sa lokasyon nito. Walang putok ng kanyon, walang misil. Napilitang umatras ang barko ng kalaban. Ang dagat ay wala ng ingay maliban sa mga alon. Wala ng pagsabok, wala ng apoy, tanging ang makapal na tensyon. Ang command room ng Pilipinas ay tahimik na parang isang korte bago ang pakbaba ng hatol. Ang sistema ng kalaban ay hindi pagganap na nawasak, ngunit nabali na ang gulugod nito. At naintindihan ng lahat ang susunod na sandali, ang magpapasya kung ang operasyon ay magtatapos sa kontroladong paraan o sasabok sa isang apoy na hindi na mapipigilan. Ang ibabaw nagat ay isang purong itim na kulay na nakakabit sa kalangitan na walang bituin. Ang hamog ay dumikit sa marehas ng barko na iwan ng malalamig na patak sa guwantes ng opisyal na nakaduty. Walang nagsasalita, walang gumagawa ng malakas na kilos. Ang lahat ay tila naghihintay ng isang huling hininga bago magbago ang ihip ng hangin. Nakadetect ang radar ng Pilipinas ng isang di pangkaraniwang paggalaw, isang maliit na kumikinang na tuldok mabagal na gumagalaw nga 8 km ang layo mula sa lokasyon ng rig. Ang bilis ay matatak, walang identification broadcast, hindi isang barkong eskorta, hindi isang sibilyang barko. Agad na ipinadala ang isang reconnaissance UAV. Ang maimahe na ipinadala ay nakpakita ng isang Chinese Special Operations Boat, isang uri na may mababang katawan na pininturahan ng radar absorbing paint, mas malit kaysa sa Type 22 ngunit mas mabilis sa dagat sa gabi. Sa kubyerta ng bangka ang mga anino nga tao na may suot na diving gear, itim na maskara at magaan na armas. Ang kanilang layunin ay hindi direktang pakikipaglaban. Nais nilang makalapit sa rig, sakupin ito o i-disable ang signal recording system na ikinabit ng Pilipinas kanina. Isang tahimik, tiyak at mapanganib na atake. Nakutos ang puno ng utos ng Pilipinas na i-deploy ang pursang pandagat na Special Operations. 3 magaan na assault boats ang umalis sa barko sa ganap na katahimikan. Walang ilaw, walang radio waves, tanging ang maputlang liwanag ng buwan ang sumasalamin sa bawat tensyonadong linya sa kanilang mga mukha. Ang tubig dagat ay tumatalsik ng malamig ngunit hindi pinabagal ang kanilang maggalaw. Ang distansya ay umikli sa mas mababa sa 2 kilometer. Ang dalawang puwersa ay nagtakpo sa gitna ng madilim na tubig. Walang flare, walang pagsabok, tanging ang pagalaweng katawan ang tunok ng tubig na nahahawi at ang kislap ng bakal sa kadiliman. Lumapit ang sundalong Pilipino mula sa madilim na bahagi gumagamit ng silence projectile weapons at close-range jamming devices upang i-disable ang komunikasyon ng grupo ng kalaban. Ang Chinese Special Operations Boat ay biglang nawalan ng kakayahang mag-coordinate. Ang kanilang formasyon ay nahati sa dalawa. Ang signal ng kumpirmasyon ay ipinadala pabalik. Barko ng kalaban na neutralize. Lugar ng rig ligtas. Ang pagsikat ng araw sa kanlurang dagat ng Pilipinas ay hindi nakniningning tulad ng dati. Ang liwanag ay dahan-dahang dumaplis sa ibabaw ng mga alon na parang isang tahimik na pilak na guhit. Ang dagat ay tahimik na tila pinipigilan ang hiningangang mahabang gabi. Ang mabarko ay naroon pa rin, hindi nagbabago ngang posisyon tulad ng mabakal na anino na lumulutang sa gitna ng malawak na espasyo na walang hangganan. Sa kubyerta ng barkong pandigma ng Pilipinas, ang Special Operations Operative na kadarating lang ay nakaupo nakasandal sa bakal na rehas. Ang kanilang mag-armor barrel at safety harness ay basa pa rin sa tubig dagat. Alam nila na ang tagumpay sa kadiliman ay isang bagay na walang parangal, tanging ang pagiging alerto at responsibilidad na tumatagal hanggang sa pinakadulo. Siniyasat ng Technical Department ang masignal sa buong lugar ng ang wave recording device na ikinabit ng Special Operations Force ng Pilipinas ay buo pa rin. Ang data ay hindi nabura, hindi napeke. Ang malinyang impormasyon ay patuloy na lumalabas, walang anumang pagkakamali. Nangangahulugan iyon na lahat ng matransmisyon mula sa rig at sa mga barkong eskorta ng Sina bago iyon ay malinaw na naitala. Isang estratehikong ebidensya hindi para sa media, hindi para ipahayag kundi para ihanda sa mga negosasyon na darating sa hinaharap. Ang huling Special Operations Boat ng Pilipinas ay umalis sa lugar patungo sa timog
Mula sa malayo ang rik ng Sina ay nakatayo na parang isang nakalimutang blok ng bakal sa gitna ng malawak na dagat. Sa command room natapos ang paunang ulan. Walang nasawi sa panik ng Pilipinas, bahagyang pinsala sa kagamitan ang misyon ay natapos ayon sa layunin. Sa panik ng Sina, 3 barkong eskorta ang napalubog, isang special operations boat ang na-neutralize, ang tactical communication system ay naputol. Ang sitwasyon sa dagat ay lumipat sa isang flexible na kontrol para sa Pilipinas, ngunit walang sinuman sa silid ang nakpakita ang gaan ng loob. Dahil naiintindihan ng lahat hindi pa ito ang katapusan. Sa modernong digmaan walang huling tagumpay, tanging nga pansamantalang yukto ng pagkakaroon ng inisyatiba. At ang inisyatibang iyon ay maaring magbago anumang oras sa isang desisyon lamang sa isang lugar na hindi nakikita ang sinuman. Naging maliwanag ang dagat. Sumikat ang araw, nawala ang hamok. Ngunit sa magamatang gataong kagagaling lang sa mahabang gabi, ang liwanag ng umaga ay hindi nakdala ng kapayapaan. Ito ay simpleng nakbigay liwanag sa mga resulta, nakbigay liwanag sa kung ano ang nawala at sa kung ano pa ang kailangang protektahan. Natapos ang operasyon, ngunit ang larangan ng digmaan ay naroon pa rin at ang kanlurang dagat ng Pilipinas ay hindi na kailanman babalik sa dati nitong katahimikan.